Bumili ang Pilipinas ng 5 pang patrol boat na nagkakahalaga ng $400 milyon mula sa Japan. Bibili ang Pilipinas ng 5 patrol vessels mula sa Japan sa gitna ng lumalalang tensyon sa South China Sea. Ang deal ay tutustusan sa pamamagitan ng Japanese loan na nagkakahalaga ng humigit kumulang 23.9 bilyon pesos, $415 milyon, at nilagdaan ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Japanese Ambassador Endo Kazuya, sinabi ng Philippine Foreign Affairs Department sa isang pahayag sa website nitong Biyernes. Ang okasyong ito ay nagpapahiwatig hindi lamang ng pagpapalalim ng bilateral na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan, ngunit binibigyang diin din ang aming hindi natitinag na pangako na pahusayin ang aming mga kakayahan sa kaligtasan sa dagat para sa kapakinabangan ng ating bansa, at ng mas malawak na komunidad ng maritime, sabi ni Manalo. Pinapalakas ng Pilipinas ang naval resources nito, habang tumitindi ang tensyon sa China, sa South China Sea. Pinagtibay ng Japan, kasama ang Australia, at United States ang kanilang posisyon, noong Abril na ang 2016 na South China Sea Arbitral Tribunal Award na pumabor sa Pilipinas, kaysa China sa kanilang maritime dispute bilang pinal at legal na may bisa. Sa ilalim ng loan program, dating pumayag ang Japan na bigyan ang Southeast Asian country ng isa 0.44-meter-long patrol ships noong 2013 at 2.97-meter-long vessel noong 2016 na. Ang mga paghahatid ng kakapahayag lang ng 5 barko ay inaasahang magaganap sa pagitan ng 2027 at 2028. Noong nakaraang Disyembre, sinabi ng Philippine Coast Guard na magtatayo sila ng pasilidad sa Subic Bay of Luzon Island para magamit ng mga biniling malalaking patrol ship. Ang patrol vessels deal sa pagitan ng Pilipinas at Japan ay nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang sa gitna ng tumataas na tensyon sa South China Sea. Ang kasunduan, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 23.9 bilyong piso, $415 milyon, ay naging formal sa paglagda ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Japanese Ambassador Endo Kazuya. Sa isang pahayag na nakapost sa website ng Philippine Foreign Affairs Department, binigyang diin ni Kalihim Manalo na binibigyang diin ng procurement ang pagpapalakas ng bilateral na ugnayan ng dalawang bansa. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagpapahusay ng mga kakayahan sa kaligtasan sa dagat, na inilarawan niya na mahalaga hindi lamang para sa Pilipinas kundi para sa mas malawak na komunidad ng maritime. Ang hakbang ay dumating sa panahon ng tumaas na geopolitical tensions sa South China Sea, kung saan ang magkakapatong na pag-aangkin sa teritoryo ay nagpapahina sa relasyon sa pagitan ng China at ilang mga bansa sa Southeast Asia, kabilang ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay naghangad na palakasin ang kanyang maritime defenses sa gitna ng mga hamong ito, kung saan ang Japan ay umuusbong bilang isang pangunahing katuwang sa pagsuporta sa kanyang mga kakayahan sa hukbong dagat. Ang pagpupondo ng mga patrol vessel sa pamamagitan ng isang Japanese loan ay sumasalamin sa pangako ng Japan sa pagsuporta sa katatagan at seguridad ng rehiyon, pati na rin ang lumalaking papel nito sa kooperasyong maritime security sa rehiyon ng Indo-Pacific. Inaasahang mapapahusay ng mga sasakyang pandagat ang kapasidad ng Philippine Navy para sa mga maritime patrol at surveillance, na nag-aambag sa mga pagsisikap na protektahan ang territorial waters at exclusive economic zone nito. Ang pagbiling ito ay umaayon sa estratehiya ng gobyerno ng Pilipinas na gawing moderno ang sandatahang lakas nito at pagbutihin ang mga kakayahan nito sa pag-iingat sa mga interes ng maritime nito. Ang patrol vessels deal sa pagitan ng Pilipinas at Japan ay binibigyang diin ang isang estratehikong pagtugon sa mga hamon sa rehiyon sa South China Sea.
Ang kasunduan, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 23.9 bilyong piso $415 milyon, ay opisyal na tinatakan sa pamamagitan ng seremonya ng paglagda sa pangunguna ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Japanese Ambassador Endo Kazuya. Binigyang diin sa pahayag ni Kalihim Manalo sa website ng Philippine Foreign Affairs Department na ang pagbili ay hindi lamang nagpapalakas ng bilateral na relasyon, kundi binibigyang diin din ang kritikal na kahalagahan ng pagpapahusay ng mga kakayahan sa kaligtasan sa dagat. Ang hakbang na ito ay itinuturing na mahalaga sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea, kung saan ang magkasalungat na pag-aangkin sa teritoryo ay nagpapahina sa ugnayan ng mga kalapit na bansa, kabilang ang Pilipinas at China. Bilang tugon sa mga hamong ito, pinaigting ng Pilipinas ang mga pagsisikap na patatagin ang mga depensang pandagat nito, kung saan umusbong ang Japan bilang pangunahing kaalyado sa pagpapalakas ng mga kakayahan nitong pandagat. Ang pagpupondo sa mga patrol vessel na ito sa pamamagitan ng malaking utang ng Japan, ay sumasalamin sa pangako ng Japan sa pagtataguyod ng katatagan at seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang pagkuha ng mga sasakyang ito ay inaasahang madaragdagan ang kakayahan ng hukbong dagat ng Pilipinas na magsagawa ng mga maritime patrol at surveillance na mahalaga sa pagprotekta sa mga teritorial na katubigan at exclusive economic zone nito. Ang pagbiling ito ay bumubuo ng isang kritikal na bahagi ng mas malawak na estratehiya ng gobyerno ng Pilipinas para gawing moderno ang sandatahang lakas nito, pagpapahusay sa kapasidad nito na pangalagaan ang pambansang interes ng maritime at mag-ambag sa katatagan ng rehiyon. Ang pagpupondo sa mga patrol vessel na ito sa pamamagitan ng malaking utang ng Japan, ay sumasalamin sa pangako ng Japan sa pagtataguyod ng katatagan at seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang pagkuha ng mga sasakyang ito ay inaasahang madaragdagan ang kakayahan ng hukbong dagat ng Pilipinas na magsagawa ng mga maritime patrol at surveillance na mahalaga sa pagprotekta sa mga teritorial na katubigan at exclusive economic zone nito. Ang pagbiling ito ay bumubuo ng isang kritikal na bahagi ng mas malawak na estratehiya ng gobyerno ng Pilipinas para gawing moderno ang sandatahang lakas nito, pagpapahusay sa kapasidad nito na pangalagaan ang pambansang interes ng maritime at mag-ambag sa katatagan ng rehiyon.